Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, ito pag-usapan ho natin, ito ho si Kerwin Espinosa. Kilala nyo naman ho si Kerwin Espinosa. Nakakilala ho natin ito noong panahon ho ni Duterte. No? Noong panahon ho nung administrasyon Duterte. Na kung saan, isa ho ito sa mga tumistigo para madiin ho ito si dating Senadora Leila de Lima sa usaping drugs. At nangyari na ho ang nangyari, nakakulong na ho ito si Senadora Leila de Lima ng ilang taon. Hanggang sa nakawala, hanggang sa naging presidente na ho si Pangulong Bongbong Marcos, ay ito ho si Kerwin Espinosa ay bumaliktad ho. Lahat ho ng mga kanyang salaysay, sinabi, paratang bintang, dito ho kay dating Senadora Leila de Lima, ay binawi niya ho. Kaya niya lang daw ho ito sinabi, ginigipit, iniipit siya ng administrasyong Duterte, especially ho ito si Senador Bato de la Rosa. At napawalang sala na nga ho, ito si dating Senadora Leila de Lima, ang hatol ho sa kanya, not guilty ho ng korte. O ngayon mga kababayan, ito ho si Kerwin Espinosa ay tumatakbo ho sa isang probinsya, sa Leyte. Basahin ho natin ito ha. Mayoralty candidate Kerwin Espinosa binaril habang nangangampanya. Parang kung nangyari kay Kerwin Espinosa, mga style ito doon sa mga namatay na mga politiko nung panahong administrasyon Duterte, di ba? Di ba meron pa nga isa yung Mayor Halili, di ba? Habang kumakanta rin ng lupang hinirang, di ba binaril din? Patuloy na nagpapagaling sa hospital ang mayoralty candidate na si Kerwin Espinosa matapos itong mabaril pasado alas 4 ngayong hapon ng barangay Tinagan, Albuera, Leyte. Ayon sa report, mula sa kapulisan, nagtipon-tipon ang state ni Espinosa, covered court sa naturang barangay nang bigla itong barilin. Maliban kay Kerwin ay nadamay din sa pamamaril ang isang minor de edad. Nako, kawawa. Patuloy pang nagsasagawa ang kapulisan ng masinsinang investigasyon nang sa gayon ay matukoy ang responsable sa naturang krimen. Matatandaan si Espinosa ay dating binansagan na self-confessed drug lord na humarap sa mga kasong may kaugnay sa illegal na droga sa panahon ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngunit karamihan ng kanyang kaso ay na-dismiss. Ito ho yung kanyang tama ng bala sa balikat. Sa kanang dibdib malapit sa balikat. Pero mapapansin ninyo mga kababayan, tignan nyo ho yung may mga nagsasabi kasi alam nyo naman sa probinsya, di ba? Naniniwala ho sa mga anting-anting. Ito ho. May nagsasabi, ito daw nakasabit na pula sa liig ni Kerwin Espinosa ay anting-anting daw. At sinasabi nila pag magmamahal na araw daw, malakas daw ang kapangyarihan. May mga nagsasabi sa social media na ito si Kerwin Espinosa, kaya raw yung bala medyo gumilid, hindi raw sa gitna. Malamang daw hinawi. Hinawi ito ng kanyang agimat. At ito raw ituluyan ng nakaligtas. May mga nagtataka pa nga mga kababayan kasi 50-50 raw ito nung araw na binaril siya. May pinakita pa nga larawan na kung saan hihinga-hinga siya, naghahabol ng hininga. Pero kinabukasan, nakalabas na ho agad ng hospital. Malakas na agad. At nakapaggawa na ho agad ng press conference or statement
Malakas na agad ang katawan niya. May mga nagsasabi nga raw ho, scripted daw. Meron bang scripted na babariling ka? Ano yun? Isipin mo, napakatotolongis talaga ito ng mga DDC to. Isipin mo, scripted, bala pa tatamain sa katawan mo. Paano kung tatuluyan ka? Mga tanga talaga to. Kaya pahig kayo scripted? Tatamakin ng bala sa dibdib? Papahig kayo? Mga tanga talaga itong mga DDC na to. Pakinggan muna ho natin itong itong balita. Ano? Nako, Digong, kabahan ka na sa statement ni Kerwin. Ha? Dahil naniniwala ho, si Kerwin Espinosa, itong nangyari ho sa kanya, may kinalaman ho sa war on drugs. Sa mga sinabi niyang statement sa Laysay, pahayag ho, nung nakarang hearing ho dyan sa Senado. Papainggan nyo, ha? Maraming piatos na sa Davao. Ay, bakit maraming, marami raw piatos, sabi ni Bato. Ulitin natin. Tatak Duterte na raw pagiging isang simpleng tao. Ba't nawawala? Meanwhile. Sorry ha, nawawala. Dali. Excuse me po. Tapos Teka, medyo nagkaka... Sarah? Nagkaka-problema. Teka. Hanapin na lang po natin dito sa YouTube. Pasensya na po. Ito. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na ng ospital sa mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos ang paumaril sa kanya sa gitna ng kampanya sa Albuera, Leyte kahapon. Aminado si Espinosa na nangangamba siya para sa kanyang seguridad, lalo't 7 pulis ormoc ang itinturing na persons of interest ng PNP. At sa gitna po niyan, may nilinaw rin si Espinosa sa mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Nakatutok la si Ian Cruz. Ian? Emil Pia, mahirap daw makompromiso ang kaligtasan, kaya naman kahit hindi pa nga naigagalaw yung kanyang kanang bisig ay minabuti nang lumabas ng ospital. Ang maliwanag ho sa balita, mga polis daw ho ang may kinalaman sa pag-baril dito kay Kerwin Espinosa, ha? Nga binaril na mayoralty candidate ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Parang nakain yata ako. Oo, nakain niya. Sa kuha ng CCTV ng barangay Tinagaan sa Albuera, Leyte kahapon, kita nang biglang magkagulo sa gitna ng kampanya ng partido ni mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Meron kasing bumaril kay Espinosa. Maya-maya, makitang inilayo na si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Mabilis silang dinala sa ospital sa Ormoc City. Pero wala pang 24 oras mula nang mabaril si Espinosa, naabutan naming lumabas ang ospital para umuwi sa kanyang bayan sa Albuera. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad dahil ayon sa PNP, 7 pulis ormoc ang person of interest sa pagbaril. Dahil sa rason ng seguridad ko, kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang 7 pulis na nasa kustodiya na ng pulisya. Kinumpiska rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang iniimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung mayroon po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident.
Sa press conference ngayong hapon ay ipinakita ni Espinosa ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Bukod kay Espinosa at kanyang kapatid, isang minor de edad din ang nasugatan sa pamamaril. Sabi ni Espinosa, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis ormok na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City, kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera. Lalong-lalo ka na, Congressman Richard Gomez. Sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mag-asawang Gomez. Matatanda ang naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. nakasama rin noon sa Duterte Drugs Watch List. Napatay naman sa isang manong shootout habang nasa loob ng kulungan. Sa kanyang press conference, sinagot ni Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama? Grabe naman siya. At double action pa ang bala. Nakita nyo naman na... Grabe naman scripted yan. Patatamaan ka ng bala. Meron pa papayag ng... Anak ng teteng talaga itong mga to. Ewan ko ba, itong mga DD shit na ito, hindi ko malaman kung siya ng mga kukote nito. Sinong tao ang papayag na scripted pero totoong balang patatamain sa dibdib mo? Meron bang ganon? Malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted? No. Yes, Pia, tinanong din si Espinosa. Isang video na kung saan saan na ba yun? Meron pa isang video rito. Ito. Sir Kerwin, may nabanggit ka kanina na yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang testify yan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Ayan, mga kababayan, maliwanag ko sinabi ni Kerwin Espinosa. Naniniwala siya na itong nangyari sa kanya may kinalaman ho ito doon sa war on drugs. Handa siyang i-testify ito sa ICC kung sakaling patawag siya. Kasi magpapatawag yata yung ICC ng mga pwedeng tumistigo laban dito kay Digong. At ayan may matinding hamon ho itong si Kerwin Espinosa rito kay Congresswoman Lucy Torres Gomez at dito kay Congressman Richard Gomez. Na kung saan imbestigahan nyo raw bakit yung mga kapulisan ninyo dyan sa lugar ninyo, bakit nandito sa distrito na kung saan tumatakbong mayor itong si Kerwin Espinosa, na yung pulis nyo raw wala naman jurisdiction dyan sa lugar na yan. Ba't daw nando doon? Habang nandun lang sa paligid at gumagawa ng statement ito si Kerwin Espinosa sa kanyang pagtakbo. Okay, maraming salamat mga kababayan. Update na lang ho tayo rito, dito sa pangyayaring ito kay Kerwin Espinosa. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog.
Paalam po pasamantala ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.